Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshi. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading, and this is for the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Libra at yung mga bago po nating mga viewers. Kukunin ko lang po itong pagkakataon para po magpasalamat dun po sa mga subscribers at yung mga viewers po na nagpahatid po ng kanilang pagdamay sa aming pong pamilya. Maraming salamat po. Ngayon, tingnan natin kung ano yung update para sa 3rd and 4th quarter ng taon para makita natin kung may pagbabago ba. Pero bagong lahat, tignan muna natin kung in general, kung ano yung mensahe na gusto iparating sa iyo, Libra. We have Dragonfly, Owl, and Angels of Miracles. Okay, so yung dragonfly dito, ang sabi is, live life to the fullest. Okay. And then, yung owl is follow your intuition. Yeah. Sundan mo daw yung iyong gut feel. Ang iyong intuition. Ngayon, Angels of Miracles, open your heart and expect a miracle. Oh, wow. Expect ka na isang milagro. Which is very good kasi, alam mo naman, may mga bagay tayo na hinihiling na minsan talaga it just takes a miracle para mangyari, di ba? Especially if it's concerning about health, money problems, malay mo, di ba? Pagdating sa opportunity, sa trabaho, can never tell. So, if you pray really to ask for a miracle to God, baka this is the time na i-grant niya sa iyo yun. Okay, so, tingnan natin sa tarot kung ano yung mayroong jumping card. We have Temperance. Tingnan natin kung ano yung 3rd quarter and 4th quarter. We have the Empress, the 5 of Pentacles, the Emperor, the Page of Cups, and the 7 of Swords. Okay, Libra. Umpisan ko muna sa work, money, career, and then tapos pagkatapos ng gawin natin yung love. Now, 3rd quarter is July, August, September. So, ang July mo dito, Libra, is the Temperance card. Ito yung energy na nagsasabi na you need to heal, you need to balance yourself, 'di ba? Para maging okay ka. Para for you to be able to go through life. Nang walang masyadong difficulty. Kasi balanse ka Just like you're Libra, you're balance, You're the scale. Ang importante sa iyo yung balance na yun, yung napapantay mo, di ba? Napapantay mo yung mga bagay-bagay.
ikaw yan eh. So you have to practice that, no? Para maging okay ka, no? Which is, maybe it's asking you tong July na make sure that you are balanced, that you're okay. No? Kasi ang August, Libra is the Empress. Ito yung mataas yung standard mo, no? Sabihin, alam mo yung sarili mo, alam mo yung value mo, alam mo yung kaya mong ibigay. Hindi ka basta-basta. So, kung ba pinapatunayan mo lang na ito yung level ko, no? I'm the Empress. I know my worth. I know how to love. I know how to provide abundance, no? Kaya kung ba parang nobody can question you that kasi sure ka eh, confident ka sa sarili mo. Diba? This is really, kung ba parang living to the fullest, no? Being an empress. Ito yun, diba? Living to the fullest. Now, pagdating ng September kasi, there is something na parang hindi mo in-expect na mangyari. With the Five of Pentacles. This is something that you didn't expect. Kasi diba, nanggaling ka dito eh. Nanggaling ka sa energy ng Empress. Somebody na talagang confident, sure, alam yung value niya, abundant, merong pagmamahal, all of the good stuff. Pero may nangyari nga eh. Something happened this September na hindi mo akalain na mababaliwala. Hindi mo akalain na parang option ka lang. Maybe pagdating sa work, pagdating sa negosyo, pagdating sa career, pakiwari mo na, kasi you are manifesting, no? You're manifesting, you are the person na talagang magaling. You are balanced. You're very good with what you do. Pagdating sa work. Kaya alam mo yung value mo, no? You know your value. But somehow, maybe, management didn't see that completely. Kaya pakiwari mo is parang na-overlook ka, hindi ka nabigyan ng proper credit, no? Yung kung ba parang sabihin natin hindi ka nakatanggap ng promotion o award or bonus, something to give that recognition, kung ba parang hindi mo natanggap yun eh. That's why you are disappointed. Medyo malungkot ka dito noong September. Parang ginawa ko naman lahat eh, ba't ganun? Parang yung meron kang konting hinanakit o masama yung loob mo kasi nga hindi na ibigay sa iyo yung nararapat para sa iyo. Okay? Kahit na pinakita mo na yung kagalingan mo. Pinakita mo talaga. Pagdating ng fourth quarter, October, ito na naman. No? Again, hindi ka ano eh. You will try again. You will do it more pa. Kung titignan mo, this is the Emperor. Hindi pala, Hierophant. Sorry. This is the Hierophant. So, you are giving your best, no? You're trying to show yung work mo, yung management, yung boss, or yung business mo na hindi, kaya ko itong anuhin eh. Kaya ko itong patunayan na ako yung nararapat. That I'm the person that should be given that promotion or should be given that parang increase in salary, yung mga ganon. O yung business ko should be booming by this time kasi
alam ko naman na talagang magiging successful to dahil I took, I did everything, no? Pinag-aralan ko mabuti yung product, I tried my best to market it, no? Kung ano man yung trend, I make sure na andun din ako online. Kung sikat yung online selling, then I'm doing that also, yung mga ganon. Kasi you trying to stick with the tradition, no? Ano ba yung tradition natin? Tradition natin is really, di ba, you come to work very hard, you wait for you to be evaluated do sa iyong output, and if management sees you constantly doing so, then you'll get promoted. Di ba? Yun yung pagiging traditional eh. Same with business, di ba? Umpisa ka na maliit, nag-isip ka na magandang produkto o service, nagtiyaga ka, but eventually you'll get there. Mag-start na siya mag-accumulate ng profits or sales, di ba? Now, October yan. Pagdating ng November, you will receive a message na maybe this is something coming from management saying, oh, we are loving what you're doing, keep doing that kasi masaya kami sa output na nagagawa mo. Yung praises, no? You're being praised for what you have done dito, no? Kasi hindi ka nag-give up eh. Mas lalo mong pinatunayan sa kanila na worth it ka talaga. Kasi kung dito hindi ka napansin, na overlook ka nga. But that disappointment didn't stop you. Kaya lalo ka nag-pursue, no? Ginamit mo yung intuition, no? You use your intuition what to do. Di ba? And of course, you prayed for miracle. Na sana makita naman nila yung talagang paghihirap ko. And I think they did, no? Kasi you will receive that very good message na you will feel happy. You will feel contented and satisfied na, wow, sa wakas napansin din ako. Wow, sa wakas nabigyan ako ng recognition. Or wow, sa wakas meron na akong increase kahit papano. O yung, wow, sa wakas yung aking business nag-i-start ng makilala ng tao. And they are starting to patronize my service or my product. Now, pagdating ng December, ito yung mag-ingat ka. Okay? Libra, be mindful. Kasi, merong mangloloko eh. May mangloloko sa'yo. Okay? Just be very careful. This person might backstab you, no? Yung tipong merong asar sa'yo. Siguro nainggit kasi nga, ba't ikaw yung napansin, ikaw yung nabigyan ng recognition, ba't siya hindi rin? So you just be mindful of this person. Kasi this is all about lying, cheating, backstabbing, nagkakalat ng mga maling information about you. So you will be very careful about this person. Kung sa business naman, baka, alam mo na, sa business lalo, pag nakita ng mga competitors mo na you're doing good and sila hindi, they could do anything na parang sirain yung reputation mo, anything. Kaya nga, be very mindful. It will happen December, which is yung panahon pa na, alam mo na, pag December, Christmas time, so hopefully mataas yung sales natin kasi bibili tayo ng mga pangregalo o kailangan natin yung service na yon. So maraming expected na pasok ng pera, yung mga ganon, o yung magiging very stiff yung competition kasi nga maraming di ba? Pag December may pera ang tao. Kaya just be mindful about this, okay? Now, pagdating sa love, again, you're trying your best to be balanced pagdating sa relationship. No? You are giving your all. Okay?
Kasi ikaw to Libra, you and Taurus, di ba? The Empress is all about love and abundance, no? So, pinapakita mo yung qualities na yon sa relationship mo. And yet, di ba? July, August. And yet, dating ng September, wala parang hindi importante yung ginagawa ko Yung effort ko, parang hindi napapansin o hindi nabibigyan ng halaga ng person ko. Bakit kaya? Bakit ganon? Frustrating, di ba? Nafu-frustrate ka kasi parang hindi naman niya ako pinapansin o hindi naman niya ako binibigyan ng panahon o oras. Ganun yung dating. And yet, binibigay mo lahat. No, you do your best to be balanced and you're giving all. Pinapakita mo kung sino ka sa relationship na to. Now, yung pakiramdam na to, maybe there's something to do, no? Pagdating ng fourth quarter, something to do kasi nga with comes to marriage. If napag-uusapan nyo na to before, maybe yung person mo is still trying to make that decision kung kayo na ba, no? Kasi this is the Hierophant. This is all about marriage, relationship, tradition. Tradition is getting married, di ba? Or getting married to sa church, mga ganon. So, maybe your person is thinking about, lalagay na ba tayo sa tahimik? Or magpapakasal na ba tayo? O napag-uusapan nyo na yung future. Okay? Kasi siguro nga parang napapansin mo na, meron ba tong totoonan? Meron bang mangyayari dito sa relationship na to? Kasi parang wala Hindi mo nakikita yung clarity na yon. Ang dating ng November kasi, you will get that answer from your person. Yes, I do love you. Huwag kang mag-doubt. Mahal naman kita But, sabi ko nga, ito na yung but. Pagdating December, you make sure. No, kasi may possibility. Malakas yung posibilidad na nagsisinungaling lang siya. Na nangloloko lang siya. O hindi siya tapat. Meron siyang tinatago. Nililihim. Okay? So, be very careful about this. Kung huwag ka magpadala. Huwag ka magpadala sa message na to na matatanggap mo sa person mo. Kasi, baka meron pang iba yon. There's an underlying meaning about this na hindi maganda. Kaya, ingat ka lang. Okay? Alamin mo muna lahat bago ka pumasok sa pagpapakasal, sa pagkakaroon ng, being, yung proposal for marriage, mga ganon. Kilalanin mo muna mabuti yung person na to. Okay? Kasi, para hindi ka masaktan. Kasi, ito, di ba? Medyo to hindi mo mapagkakatiwalaan. Okay? So, kung kanino mang Libra itong nakuha nating energy, maraming salamat sa pagsama mo sa akin, sa pagbasa na to. Sana nakatulong ito sa inyo ng malaki. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.